Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang lapis at walang kulang na pagbabalita. Maglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Mayong hapon, magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa mga oras na ito dito sa Bistag Live Friday Edition. Broad Streamcast Communicators po, ang inyo pong mapapakinggan sa mga oras na ito, Dodong Alan Afable Obrero, nagpupugay po sa Tibuok Nasod o Tibuok Kalibutan. Muli, hindi naman namin nakakalimutan yung ating mga tagapakinig sa ibayong dagat. Palagi namin ipinapanalangin na sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Dito sa Pilipinas, pasado alas 2 na po ng hapon, oras namin magandang panahon. Dito sa aming kinaroroonan, bagamat sinasabi mayroon hong mga dalawa na mga bagyo pa ang inaasahan na darating at maaring madagdagan pa. Sana naman ay hindi po matuloy kasi marami na pong binabaka ang ating pamahalaan mga problema. Okay, sa mga bistag, mga Bisayang Gatinagalog diri sa Metro Manila, maayong hapon sa inyong tanan. Ganon din po ang mga waray-waray mo penga kulop hay yung tanan man ang iyo ginbubuhat yan na of the akniyot tob alas 3 yan na nga kulop. Ganon din po minabati natin yung mga Ilocano na imbag na malim kada kayo amin mga Ilocano. Ganon din po sa lahat ho ng mga Ilonggo. Ilonggo ayong hapon sa daw sa waay lang apan may ginabatyan. Salumalay ko mga pagari ko, mga kapatid naming Muslim. Lahat ho ng mga Chabacano. Buenas tardes. Mga Chabacano. Lahat ho ng mga nakikinig sa atin. Dodong Alan at Pablo Obrero po, inyo po nakakasama sa Bistag Live on BSC o Broad Streamcast Communicators. Kaya ang IATF ay nagsabi na nasa alert level 3 pa rin ang Metro Manila hanggang sa 14 ng buwang ito ng Nobyembre. Yan po yung pinaka-latest po. Ibig sabihin nito, mananatili po na nasa alert level 3 ang National Capital Region hanggang November 14. Yan po ay base po sa naging pahayag po, inaprobahan na po ito ng IATF, itong rekomendasyon nito para palawakin ang alert level 3 sa Metro Manila. Ang NEDA, gusto maging alert level 2, natural, kasi para magkaroon tayo ng ekonomiya, tumakbong ekonomiya sa ating bansa, natural lamang po yan. Talagang ganyan, ekonomiya versus kalusugan versus ekonomiya. Yun lang naman na ang saan tayo papanig, saan sa palagay mas mabigat sa pananaw at pagtaya ng mga kinaukulan. Dahilan sa siguro nakikita pa nila na baka magkaroon ng paglobo muli ng COVID cases, pinalawig pa yung alert level 3. Pero kung ang NEDA ang siyang tatanungin, maganda sana daw magkaroon ng alert level 2 para kumita tayo. Alam niyo po ba gaano kalaki ang kikitain sana? Kung sakasakali magkakaroon tayo ng alert level 2, 10.3 billion per week. Kaya ibig sabihin niyan, kung yun ang kikitain natin, 10.3 billion per week, 10.3 billion per week ang mawawala sa atin, 2 linggo yan. Di 20.6 billion pesos
ang mawawala sa atin. Ano ho? Kasi sabi po ni NIDA Chief Carl Kendrick Chua na papalo po sa mahigit 10 billion mahigit pa ang karagdagang kita ng National Capital Region kada linggo kung sana nag-alert level 2 tayo. Kaso lang, siguro yung pananaw naman ng mga IATF, halo-halo na yan, composite naman yan. Ibig sabihin yung kanilang mga kaisipan na punta doon sa baka, yung pangamba na baka, hindi pa talaga ganap na maraming nababakunahan siguro sa atin o di kaya hindi pa sigurado na baka magkaroon ng surge ulit, lalong magkakaproblema ang ating pamahalaan. Bigay na natin sa kanila yung desisyon na yan at sundin natin kung ano man ang mga patakaran pa na ipatutupad po ng ating gobyerno. Basta sinasabi lang natin na inaasahan sana mapabubuti ang ekonomiya ng bansa kung ibinaba sa alert level 2 ang Metro Manila sapagkat sinasabi po na bubuti at tataas ang GDP po natin ng higit sa 10 billion kada linggo. At mababawasan po yung unemployment problem natin kung inilagay sa alert level 2. Okay. Kaya natin nabanggit po ito sapagkat gusto natin na maramdaman, may paramdam sa taong bayan gaano kahalaga ang inyong kalusugan. Kung gusto lang ng gobyerno kumita, edi sana sinabi na, sige, alert level 2, gusto pa, gawin natin alert level 1. Magkasakit na magkasakit. Di ba? Lahat tayo, magtrabaho. Back to normal. Kaso lang hindi yan ang nais ng pamahalaan. Ang gusto ng gobyerno, mabalanse ang sitwasyon. Babalansehin po yan. Ang ibig sabihin yan, isasaalang-alang yung kalusugan ng mga mamamayan at isasaalang-alang din ang ekonomiya ng ating bansa sa panahong ito na nasa pandemya tayo. Alam naman natin na yung transport sector lang, pumapalag. Sasabi, ang taas na ng gasolina. Ang taas na ng presyo nito. Kaya kailangan na namin magtaas din ng pamasahe, 3 piso. Kanino lahat yan? Sa palagay ho ninyo, mga driver lamang po ang tatamaan, mga pasahero lamang tatamaan. Pati yung mga driver tatamaan dyan pagka nagtaas sila ng 3 piso. Kaya andap din sila magtaas. Kaya nga ang sabi nila, sana maalalayan. Yun, may fuel subsidy na. Ngayon, nag-uusap doon sa punto na itutuloy pa ba o hindi? Siguro baka hindi na maituloy. Kasi mayroon ng inilaang 1 billion pesos na subsidy, fuel subsidy para ho sa mga tsuper. Ito para sa mga tsuper, hindi para sa mga operators. Para sa mga tsuper. Malinaw po yan. Sinabi po yan mismo ni Congressman Sarmiento ng Western Samar na siyang House Committee Chairman on Transportation. Okay, kung may 1 billion pesos yan, hanggang Disyembre, baka medyo makaraos-raos na tayo. Baka itong November 15, baka let's cross our fingers na baka mag-alert level 2 tayo. Yung sinasabi ni Secretary Carl Chua, si NIDA Chief Carl Chua na 10.3 billion pesos na karagdagang kita sa NCR, mangyayari na pero after 2 weeks. From now. Sabihin na natin. Kasi 29 na ngayon. 14, di ba? Mga 2 linggo. Ngayon, after 2 weeks, saka pa lamang natin kikitain yung 10.3 billion pesos per week. Laki ng pera niyan, di ba? Ang laki na mawawala sa atin o nawawala sa atin. Plus, yung sinasabi po na kung sakasakali nag-alert level 2 tayo, ay mababawasan ng, o kaya sabihin na natin, mababawasan, madadagdagan, mababawasan ng 43,000 kada linggo,
ang bilang ng unemployed. Ibig sabihin, kung mababawasan ng 43,000 per week, ano ho, laki ng tulong yan para mayroong pagkain ang ating mga breadwinners. Di ba? Sa ating mga tahanan. Isipin ho ninyo, 43,000 katao yan. At kung sakasakali, i-times mo yan sa, ilagay mo na lang sa 3 pamilya sa isang breadwinner, di ang dami ng pamilya niya na makakakain, ano ho. Pero hindi po yan ginawa ng ating gobyerno kasi nangangamba sila baka magkaroon po ng surge. Yan naman talaga natatakot sa COVID-19. Agtiis po tayo hanggang 14. After November 14, kung sakasakali hindi tayo magiging pasaway at magiging maganda po ang takbo ng COVID cases sa atin, laban natin sa COVID virus, baka mag-alert level 2 tayo o baka bumaba pa. Sana mag-alert level 1 pa nga. Gustong-gusto ko na bumaba Kaso lang, nangangamba rin po ako na baka mamaya pag ibabaho ng gobyerno, masisisi na naman ang gobyerno. Tingnan ho, nag-surge. Di ba? Antay na natin. Di ba? Mas mainam na yung medyo sabihin na natin na nakahanda tayo sa mga darating na mga araw. Ngayon, subukan natin kung ano ang pananaw ng isang financial analyst. Sana mapagbigyan tayo. Ambusin na naman natin to. Si financial analyst Astro Del Castillo. Baka mapagbigyan po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Sana masagot po ni Professor Astro Del Castillo. Maayong hapon sa tanan mga Cebuano. Sa mga wari-wari, maupay kulo pa yung tanan, naimbag na malim kada kayo amin, mga Ilocano, ganoon din po binabati natin maray na hapon sa inyo, gabos. Mga Bicolano, buenas tardes, mga Chabacano, salong malaykum mga pagari ko mga kapatid naming Muslim. Ano man ang ginagawa ho ninyo ngayon, samahan nyo po ang inyong lingkod hanggang alas 3 ngayong hapon. Tingnan natin kung sakasakali si Ginoong Astro Del Castillo ay mapagbibigyan tayo rito. Saglit lang naman to. Saglit lang naman to kung sakasakali mapagbibigyan tayo. Mga ilang katanungan lamang po para lamang malaman natin, unang-una malalaman natin ba, kasi ang isa sa mga ipinagigitan ng DOE ay magkaroon ng suspension ng excise tax. Talagang sinasabi nila sa Department of Finance, sabi ng DOE, pwede bang suspendihin muna ninyo yung excise tax. Magkano ang mawawala na pera kung sakasakaling suspendihin ang excise tax? Sinasabi nila 130 billion pesos. Maaring mawala. Kaya itatanong natin sa mga financial analyst kung ano po yung kanilang pananaw. Okay ba na magkaroon ng suspension? Sila ang mga otoridad dyan Tsaka na-anticipate nila. Ang problema naman, baka hindi na naman tayo mapagbigyan kasi busy ang mga iyan. One last time. Subukan natin. Ambus interview ulit kay Astro Del Castillo, isang financial analyst. Sana mapagbigyan po tayo. Okay. Kung sakasakali, mga kababayan, magkakaroon ng mababang level ng alert dito sa NCR, malaking pera ang kikitain natin. Ang problema, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi po yung ginawa sapagkat ang isinaalang-alang ng IETF at ng ating pamahalaan ay yun hong kalusugan po ng mas nakararaming mga Pilipino. Marami pa po ng mga nasasawi kasi, di ba? Marami pa nasasawi, may mga nagkaka-COVID, bagamat talagang bumababa na po. Katunayan ng pagtaya ng Okta Research Team, ang sabi po ni Professor David ay sa susunod na mga araw, 2,000 na lamang po per day ang kanilang pagtaya. Maganda po yan. At saka yung R0 po, yung reproductive number ay bumababa din. Anyway, minalas tayo sa ngayon, hindi natin makakapanayam si Astro Del Castillo.
Tingnan natin ano ho, kung ano pa ang maaari nating idagdag doon sa issue na may kaugnayan po sa, kasi pagdating ho sa ganyan, mga technical masyado yan ano ho, pero understandable naman. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ho gusto pong ibaba ng level para makakilos. Ano ho, ang bawat isa sa atin, mas maraming makakapasok. Ayan man takin ho ninyo, marami-rami po ang maidadagdag na magkakaroon ng trabaho per week. Ang sabi, ano ho, isama na natin ang metro, ang nearby provinces sa Metro Manila, nasa 56,000 kada linggo ang maidadagdag na employed, may employ, ano ho, 56 ang magkakaroon ng trabaho. 1,000 po ang pinag-uusapan natin dito per week. Ito po yung datos na sinasabi po ng NEDA. Ano ho, di isipin ho ninyo 56,000 per week, di 100,000 na per sa ano, sa isang sa 2 linggo, sa isang buwan, ilan na po yan? 200,000 ang mabibigyan ng trabaho. Ano ho, talagang iikot, gaganda yung takbo ng ekonomiya ng ating bansa. Ayun nga sinasabi nila, maaaring makabawi-bawi tayo hanggang December. Hopefully, pero wala tayong magagawa kung hindi. Sundin na natin ang desisyon ng ating pamahalaan. Let's follow. Kasi pag hindi po, either mapaparusahan tayo or maaaring makalusot man tayo, kasama mo si COVID. Kung hindi ho kayo mag-iingat. Di ba? Dalawa yun. Paparusahan ka o si COVID. Kaya mas mainam, sumunod na lamang po tayo sa mga ipatutupad na patakaran ng ating pamahalaan. Okay? Oras natin at 21 minuto na makalipas ang ika-2 ng hapon. Ano ho, ang PGH daw, nasa 138 na lamang ang bilang ng mga pasyenteng may COVID. Ano ho, tingnan nga natin kung pwede natin tawagan sino bang si Dr. Jonas Del Rosario. Tingnan natin kung matatawagan natin para malaman natin ano po ang katatayuan doon sa PGH. Subukan natin para malaman natin, makikibalita na rin po tayo doon ho sa mga binakunahang mga kabataan. Kasi isa rin po yan sa kasama sa vaccination sa mga sabihin natin minor de edad. Subukan natin kung mapagbibigyan tayo, sana hindi busy ambush interview na naman. Ayan. Pagka pinutol, ibig sabihin yan mga kababayan, mayroong meeting. Pero let's try another chance. Let's try another one. Subukan natin. Okay, it's ringing. Si Dr. Jonas Del Rosario ng PGH, spokesperson. Tingnan natin kung ano ang kanyang masasabi. Kung mapagbibigyan tayo, syempre. Okay. It's ringing po. Kasi magandang balita, bumababa raw. Umaabot na lang daw sa 138 ang bilang ng mga pasyenteng may COVID. As a matter of fact, 135 lang. Kaso lang, yung tatlo raw, inaantay pa yung resulta ng RT-PCR test. Ngayon, kung sakasakali magpositibo, di 138 na yan. Plus 135 plus 138. Okay. Talagang busy yung mga iyan. Okay. Wala tayong magagawa kung hindi. Ituloy natin yung ating usapan dito. Okay. Add-on ko lang, vaccinators po, pinayagan na po yung mga dentista pinayagan na po ng ating pamahalaan, nagsama-sama na po ang PRC, ang organisasyon ng mga dentista, Department of Health, at pinayagan na po na tumulong na maging vaccinator po kasi ang inaasahan pong bakuna sa darating na mga araw ay napakarami. Sinasabi na magkakaroon po ng ilang 30 million pa ang darating na bakuna sa susunod na mga buwan. Kailangan talaga natin ng mga vaccinators. 30 million yan.
kinakailangan iturok yan ng iturok para bumaba ang COVID cases sa ating bansa. Okay. Ang ilang araw bukas 29, 30 sarado na ngayon ang mga mga sementeryo, sarado na po 'yan. Tapos yung sabihin na natin, yung mga uuwi sa probinsya, karamihan uuwi sa probinsya, alam niyo po ba na gaano karami ang inaasahan po na sabi ng PITX, ito po yung Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sinasabi po na nasa more or less 60,000 na mga pasahero kada araw ngayong weekend ang inaasahan nila. Ibig sabihin yan, yung papasok, lalabas dyan, nasa 65,000 pasahero. Isipin ho ninyo, napakarami yan. Kung sakasakali, magtutungo sa mga probinsya yan, tapos pagbalik yan dito, talagang mayroong economic activity. Kasi bawat kilos na kahit sintabo lang, bawat kilos yan, pag umiikot yan from Apari to Hulo, di ba? Iyan po ay isang economic activity na yan. Ngayon, yung bawat sentimo yan, nag-degenerate yan. Kaya nga, kinakailangan talaga mayroong pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa para magkaroon po tayo ng revenue sa ating pamahalaan. Yun yung sinasabi na mayroon niyang kasabihan kapag ang isang lugar ay mabilis ang kilos ng transportasyon, mabilis din po ang kilos ng ekonomiya. Kapag mabagal, lalong-lalo na matraffic, mabagal din po ang pagkilos ng ekonomiya. Kaya dapat gawin yan ng paraan ng ating pamahalaan, lalong-lalo na pag bumalik na po sa sitwasyon, bumalik na sa semi-normal ang sitwasyon sa ating bansa. Oras natin, 26 na minuto na makalipas sa ikadalawa ng hapon. Dito tayo ngayon sa another topic. Makalipas na yung 30 minutes natin. Okay. Dito tayo sa sinasabi ng Commission on Election. Sabi ng COMELEC, yun hong harap-harapang pangangampanya lilimitahan. Para makatugon tayo sa sinasabi na mag-ingat, sabi ng IATF, mag-ingat tayo. Kaya lilimitahan daw, sabi ng Commission on Election, ang harap-harapang pangangampanya ngayong political era, at babase doon sa klasifikasyon ng isang lugar. Tama po yan. Kasi kagaya ngayon, may mga classification po tayo. Let's say, balik tayo dito sa sinasabing ang Metro Manila ay nasa alert level 3 pa rin. Pero, isang halimbawa, ang ibang mga lugar, kagaya halimbawa ng Aurora, Bacolod City, Negros Oriental at Davao Occidental ay nasa alert level 4. Ibig sabihin, mahigpit sa kanila. Ngayon, kung doon ka mangangampanya, yung patakaran na susundin mo, siyempre, yung patakaran sa kanilang lugar. Yung Bataan, yung Iloilo City, Siquijor, Lanao del Norte, Davao City, Davao del Norte, Baguio City, yan po ay nasa alert level 3, parang NCR. Kaya kung anong patakaran dito sa NCR sa pangangampanya, ganun din po ang maaaring patakaran sa mga nasa alert level 3. Mabuti yung mga kagaya ng alert level 2, sa Angeles City, sa Bulacan, sa Nueva Ecija, Olongapo, Bulacan, alert level 2 pala, sa Tarlac, Batangas, Capiz, Iloilo, Negros Occidental, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental, and so on and so forth. Marami po mga nasa alert level 2. Yan po ang sinasabi ng Commission on Election na magkakaroon po tayo ng mga alituntunin o guidelines para ho sa darating na 2022 election. Lilimitahan ang pagsasagawa ng harap-harapang pangangampanya. At alam naman natin na kapag national, 90 days po yan. Ang pangangampanya. Tandaan natin yan, 90 days po yung pangangampanya. Pagka hindi po sabihin na natin ang election, mangangampanya na sila. Sabihin na natin Enero pa lang.
Ito susunod na buwan, yun hong national, halimbawa, national, mangangampanya na sila, bawal yan. Mananagot sila sa mga umiiral na mga patakaran sa ilalim po ng ipinatutupad ng Commission on Election. Kasi ang simula po ng pangangampanya ay sa 8 ng buwan ng Pebrero. Kaya bawal po ang mangampanya ng Enero. February 8. Simula po yan, 90 days yan hanggang May 7. Ano ho? Yun po yung yun po yung sinasabi po ng Commission on Election para sa national. Iba rin ang para sa lokal. Ang sa lokal 45 days lang. Hindi po pwede magsimula silang mangampanya ang lokal mangampanya ng Pebrero. Hindi po. Ang pangangampanya ay sa 25 pa ng buwan ng Marso. Ibig sabihin kung mangangampanya sila sa unang linggo ng buwan ng Marso, bawal po yan. Maaaring magkaproblema sila depende sa ipapataw na kaparusahan ng Commission on Election doon po sa kanilang mga nagagawang kasalanan kung sakasakali man. Kaya March 25, 45 days ang sabi hanggang May po yan, May 7. Yan po yung pangangampanya naman ng lokal na mga kandidato. Diba? Yan po, paalala lamang po yan. Sabagay, alam naman yan ng karamihan ng mga kandidato, lalo-lalo na yung talagang seryosong tumatakbo. Mayroon akong nabalita ang hamon ni Senador Lacson sa lahat ng mga presidentiable. Ako gusto ko rin yung hamon ni Senador Lacson. Ano po yung hamon ni Senador Lacson? Kung maaari, sa debate, kailangan face-to-face. Face-to-face. Debate. Bagay, ilan lang naman sila. Tama lang ang social distancing. Kahit na sabihin na natin kung maghanap lang ng espasyo na maganda. Kahit na dadalawan di pa sila. Di ba? Hindi na makakalabag yan sa patakaran ng IATF na pinatutupad dito sa social distancing na sinasabi. Kaya sabi ni Senador Lacson, nais niyang magkaroon ng face-to-face na debate sa mga tatakbong mga presidente o kaya mga presidentiable. Di ba? Iba na raw talaga yung talagang harap-harapan. Ito naman ay sinang-ayunan ng maraming mga, siyempre ako sumasang-ayon din po ako dyan. Siguro kayo rin sasang-ayon din po para makikita natin sino ba to, ano bang body language ito. Ito ba ay karapat-dapat mamuno sa ating bansa ng 6 na taon. Di ba? Ano ba ang nasa isipan nito? Lalo-lalo na kapag yung mga magtatanong at yung mga tanong talagang para sa bansa. Di ba? Sa tingin ko naman, pagka mga ganyang debate, maganda ang kalalabasan. Sport lang. Walang personalan, ika nga. Punto por punto at issue for issue lang. Huwag maging personalan ang laban. Okay. Oras, 32 minutes na. Tataas na naman ang kilay ng mga ere. Pero wala tayong magagawa kasi balitaan na naman yan. Siguro na balitaan nyo na. Namayagpag na naman si BBM. Namayagpag na naman. Sinasabi na sa isang survey, muling nanguna na naman sa pagka-presidente, ang Partido Federal ng Pilipinas Standard Bearer. Ang tinutukoy po dito ay si BBM. Wala tayong magagawa. Talagang ganyan sa mga balita. Sinasabi lang naman natin na batay sa survey na isinakatuparan po ng The Center o Issues and Advocacy Center, namayagpag na naman si BBM. Sa 2,400 na mga respondents,
Sinasabi dito na 23% ang nagsasabing nais nilang maging presidente si BBM, si Marcos Jr. Ano ho? Tingnan natin kung talagang yan ang mangyayari. Kasi sa 2022 pa naman ang sa May 2022 pa naman ang halalan. Pero kung ngayon maghahalalan, ibig sabihin yan ay mananalo si Bongbong Marcos at 23.5% ang boboto sa kanya. Ano? Ngayon, sino ang pangalawa? Aba, si Pambansang Kamao. 19.75%. Yun naman ay kay Manny Pacquiao. Ano ho? Ang sumunod naman sa kanya, kay Manny Pacquiao, ay hindi masyado malayo silang dalawa ni Isko, si Yorme. 18%. Ano ho? Batay po ito sa The Center. Ano ho? Pang-apat, si Vice President Leni Robredo. 14%. Sumunod po dyan, panlima si Senator Panfilo Lacson, 12.50%. At ang administration candidate, si Senador Bato de la Rosa, 7.75%. At mayroon pang isang nakasingit na hindi masyado kilala, si Presidentiable Leo de Gario de Guzman na nakakuha po ng 3.25%. Okay. Kaya natin sinasabi ito, ano ho, dahilan sa yung survey, kahit papano, nakaka-ragdag ng ano natin, pag-iisip natin, tama ba yan o hindi? Karapat-dapat ba yan o hindi? Tapos, ang iba niyan sasabihin, uy, nangunguna si ganito, ayoko niyan, hindi yan tama. Gagawa ka ng paraan para hindi manalo yung ayaw mong iboto. Di ba? Ganun lang Ganun talaga. Tendency. Talagang susuportahan mo yung gusto mong suportahan. Ang ayaw mo, ang gusto mo, di suportahan mo. Ganyan lang talaga. Ano yan pamamaraan talaga ng tao yan. Ngayon, sinasabi na nangunguna si BBM. Nakakadalawang survey na po. Mayroon din isang survey pa na nanguna si BBM, di ba? Kamakailan, ano bang survey group yan? Ano ho? Yung Publicos Asia Incorporated. Publicos Asia Incorporated. Siya rin po ang nanguna sa naturang survey. Importante po ito para sa akin. Ano ho? Kasi, kung ang isang survey ay nagsisinungaling, papalag tayo. Kung sa palagay ho ninyo, yung The Center o Issues and Advocacy Center na survey, sabihin natin, hindi kami naniwala yan. Sabihin ho ninyo. Para makilatis talaga ng todo-todo itong mga kandidato. Ano bang dahilan? Bakit siya nangunguna? Kilatisin nga natin. O bakit sa nakaraang survey siya pa rin? Kilatisin nga natin. Totoo ba talaga na siya ang nangunguna? Di ba? Pero hindi nangangahulugan na nangunguna na sa survey ay hindi bababa pagdating ng finish line. Remember, si Presidente Duterte number 4 yan sa survey, di ba? Pang-apat lang si Presidente Duterte. Pero habang papalapit na sa finish line, tumaas na yung kanyang rating. Ganun po yan. Si Binay, nangunguna, habang papalapit na sa finish line, bumagsak. Kaya it doesn't mean na porke nangunguna si BBM, ay siya na talaga. Kasi ang election pa naman ay sa 2022 sa Mayo pa. Ang sinasabi sa survey, kung ngayon magkakaroon ng eleksyon, mananalo si BBM. Di ba tama? Ano ho? Fair lang tayo. Ano ho? Kaya, kung ako ang kandidato
na nasa pangalawa, pangatlo, pang-apat, at hindi naman malayo, gagawa ko talaga ng paraan na umangat ako. Napakalayo ng administration candidate. Pang ilan ba? Pang apat? No? Sino-sino ba yung ang una? Bongbong Marcos. Pangalawa, si Manny Pacquiao. Pumangatlo, si Isko Moreno. Pumang-apat, si Leni Robredo. Panlima, Panfilo Lacson. Pang-anim pala si Senador Bato de la Rosa, administration candidate na yan. No. Kaya natin sinasabi, it doesn't mean na nangunguna si BBM siya mananalo. It doesn't mean na si Senador Bato de la Rosa na nasa na kulilat siya doon sa mga, sabihin natin, mga malalaking partido, matatalo na. Tandaan natin, ang campaign period po, kaya ko sinabi kanina, ay hindi pa po nagsisimula. Sabi ng Commission on Election, sa national, ang campaign period ay February 8 pa. O di sa February 8, February, March, April. Tandaan natin, 3 months pa yan. Almost 3 months. Sabihin natin, 3 months. Yun po yung bubunuin ng mga porsigidong kandidato hanggang makarating po sa finish line. 3 buwan, marami pang magagawa dyan. Yung makinarya, di ba? Yung pera. Lahat yan, ikaw consider yan. Papaano ka sumagot sa mga tanong ng media? Papaano ka sumagot sa kung magkakaroon ng debate sa mga presidential issue for issue? Lahat ng mga yan magiging basehan yan ng mga botante. Tandaan natin, high-tech na tayo. Mapapanood na natin yan kahit na nasa kasuluk-sulukan ka ng bansa basta may internet ka. Diba? Hindi nangangahulugan na nasa Central o nasa Metro Manila o nasa NCR ka, kayo lang ang makakapanood. Hanggang doon sa pinakaliblib na lugar, basta mayroong internet, at halos naman mayroong internet na ngayon, di ba? Mapapanood mo yan. Yung debate na yan. At makikilatis natin, malalaman natin ano ang laman ng utak niyan kahit papano. Di ba? Kasi pag tanungin ka ng national issue at papaano ka sasagot, nakadepende yan sa laman ng utak mo. Ng utak ng kandidato. Kung empty yan, o walang laman yan, empty shell yan, empty rin yung sasabihin noon. Walang bearing ang sasabihin noon. Di ba? Kaya maganda kung mayroong debate. At saka maganda kung face-to-face. Sumasang-ayon ako doon sa sinabi ni Senador Lacson, face-to-face. Pero high-tech na ngayon po, pwede na rin naman mag-zoom. Di ba? Pwede rin naman mga iba pang mga pamamaraan para makasagot. Pero mas mainam. Kasi iikot rin naman sila. Bakit hindi nila pagbigyan kung taong bayan ang magikinig na face-to-face? Pero depende po yan sa magiging patakaran na mangyayari kapag nagkaroon nga ng presidential debate. Malalaman ho natin yan. Kaabang-abang po yan. Aabangan po ng marami yan. Isa yan sa magiging barometro kung iboboto natin ang isang kandidato o hindi. Maliban sa kanyang political machinery, maliban sa kanyang meron siyang pondo, natural, kasama yan practical lang tayo. Ngayon, depende sa mga tilamsik ng pananalita niya kapag siya po ay tatanungin. Di ba? Ngayon, dito tayo sa mga lineup. Tataas na naman ang kilay ng ilan, pero ito talaga ay kaya nga noon ayaw ko sana mag-discuss ng politics pero sigurado tataas na naman ang kilay ng mga hindi po masisiyahan sa mga sasabihin ko. Pero sa totoo lang, ito naman talagang sasabihin ko ay maaaring kahit kayo'y kalaban, kahit kayo'y hindi ninyo sabihin na natin, hindi ninyo kakampi yung mga babanggitin ko, pero posible mga kababayan,
sasang-ayunan nyo kung sakasakali. Binanggit ko na po ito pero ulitin ko po kasi mayroon tayong parang konting katibayan na nangyayari. Alam niyo po kung bakit. Sapagkat may nagpahayag na presidentiable pa na maaaring mangyari nga na magsama yung sinasabi natin noon pa. Nasa social media naman yan, nasa internet naman yan. Yung line-up ng BBM at saka Inday Sara o Inday Sara BBM. Yung sinasabi natin punto de vista na malaking tsansang manalo kapag magsama yung dalawa dahil kapwa mayroon pong base, mayroong bailiwick, mayroon pong teritoryo, mayroon pong botante at napatunayan na in the past. Hindi po mapapasubalian yan. Kaya nga sabi ko hindi po pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinasabi ni Bistag Alan. Ito totoo yan. Kaya nga sinasabi natin yan para magandang laban sa darating na eleksyon. Magsama-sama ang oposisyon. One united opposition. Laban sa one united administration. Di ba? Para gandang laban. Pag nagkawatak-watak yan, minority president yan, pero wala tayong magagawa. Naging presidente yan, parang si Presidente Duterte, minority president naman yan, 16 million lang bumoto sa kanya, pero siyang nanguna. The rest, mas mababa sa 16 million, talagang ganyan. Kung sino pinakamataas, siyang maaaring mamuno sa ating bansa. Di ba? Maaaring maging presidente. Ngayon, ang sinasabi natin, kapag nagsama si BBM at saka si Inday Sara, napakalaking tsansa na manalo sapagkat pareha sila may teritoryong hinahawakan at proven na talagang may mga botante. Proven na may mga botante. Yung iba, sabihin na natin, at saka yan, tumakbo na rin po yan ng maliban dyan, alam naman natin, administration, kung sakasakali magsasama yung dalawa, administration yan, malakas yung partido, nasusuporta, nandyan si Presidente Duterte, yung mga factors na yan, malaking factor po yan sa dadalhing kandidato ng isang administrasyon. Administration candidate. Sapagkat hanggang ngayon, let's accept the fact na binabanatan nga si Presidente Duterte, at maraming sabihin na natin kumukontra ngayon, pero nandyan pa rin yung popularity, nandyan pa rin yung performance, rating niya mataas. Unlike sa mga naging presidente habang papalapit na ang kanilang pagbaba sa Palasyo ng Malacanang, bumababa na pa sa 50% ang kanilang popularity at performance rating. Pero kay Presidente, mataas pa rin, sa kalahati. Mataas pa rin, nasa taas pa rin ng 50%. Di ba? Ngayon, pagka ganyan po ang sitwasyon, ibig sabihin, maraming naniniwala kay Presidente Duterte, kung ano ang kanyang kumpas o sasabihin, maaaring marami ang sumunod. Okay, pagsabihin ni Presidente Duterte, ito yung aking kandidato, suportahan natin yan. Natural yung mga opposition, sasabihin ng mga opposition yan NBI, mga blah blah dyan. Pero, the realidad is, siya ay popular, ang performance rating niya mataas, hindi lang naman nung unang umupo siya sa survey, kundi hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy yung kanyang performance at saka popularity rating na mataas. Consistent. Kaya, ako'y naniniwala na pagka ang kanyang ikumpas na panalo, na sabihin para sa 2022 May election, may bearing, mabigat, may weight. Kumbaga sa mayroong laman. Sino bang, halimbawa, si Dudong Alan. Sabihin Dudong Alan, iboto natin si candidate A. Sino ba si Dudong Alan? Wala namang Giatay, Bisaya. Di ba? Bisaya, tapos Kuampang Dila. Pilipit pang dila kay Bisaya, Gahig Dila. Saman.
Pero pag si Presidente magsabi, iboto nyo to. O yan, layo. Di ba? Ang layo sa rating ni Dodong Alan. Sa sabi ni Dodong Alan ang magsabi na iboto nyo si Juan de la Cruz. Pagsabihin ni Presidente, iboto nyo si Maria Clara. Ay, marami talagang buboto kay Maria Clara dahil si Presidente po ay mataas ang performance at saka popularity rating. Whether you like it or not, talagang ganon ang realidad. Realidad po yung sinasabi natin. Huwag na hong magsabi yung iba na, kasi ikaw, hindi po. Baka pagdating ng finish line, yung mga sinasabi ko ngayon, hindi ko iboboto. Who knows? Wala pa namang eleksyon eh. At saka hindi pa naman ako nagsasabi kung sinong iboboto ko eh. Sinasabi lang natin yung kung ako ang mag-i-strategize, kung ako po ang mag-aaral, sa sitwasyon, siguro, sa mga nakikinig, kahit kontra kayo sa akin, maaaring sumang-ayon kayo. Kapag nagsama si BBM at saka si Inday Sara, mabigat na kalaban. Pag hindi magkasundo-sundo yung mga kumakandidato at hindi mag-giveaway at magkaroon ng united opposition, ilalampaso yan. Di ba? Maraming sumang-ayon sa akin pero kontra sa sinasabi ko. Kalaban sa sinasabi ko. Maayong hapon, Dodong Alan. Kumusta po kayo, Evelyn Buron, Buna Buron? Daghang salamat po. At ganoon din po si ang Angelica Paz. Happy Friday po, Sir Alan. More power po sa inyong lahat sa BSC. God bless at ingat po lagi. God bless din po. Salamat po sa inyong pagtutok dito. Salamat po. Maraming salamat. Okay. May katibayan na may pag-asa sa November 15 na magsama yung dalawa. Kasi mismo ang presidentiable ng ruling coalition ng PDP laban ng administrasyon ang nagpahayag nito, yung presidentiable na mismo si Senador Bato de la Rosa ang nagpahayag na hindi nila kalaban si Bongbong Marcos. Sinabi niya under one roof, sabi niya, hindi kalaban si Bongbong Marcos, under one roof yan, kasama si Inday Sara, kasama ako, kasama si Senador Bongo. O, di ba? Under one roof yan. Ibig sabihin si Inday Sara, si Bato de la Rosa, presidential lang muna. At saka si BBM, yung tatlo, under one roof, sabi niya. At kung siya ang masusunod, presidential yan, PDP laban yan, kung siya ang masusunod, mainam kung isa lang sa kanila ang tatakbo. Which is, yung sinasabi ko na naman, realidad po. Hindi pa ako kumakampi sa kanila kung hindi realidad. Totoo yan at marami sa mga hindi naniniwala na sila ay dapat iboto pero maniniwala sa sinasabi na kapag isa lang ang tatakbo sa kanila kahit na sino sa kanila, magtulong-tulong, sigurado na malakas na ang kanilang puwersa. Di ba? Realidad yung sinasabi po ng inyong lingkod. Si Senador Bato, dapat hindi niya sabihin na under one roof lang kami. Kalaban niya yung isa Si Bongbong Marcos, presidentiable din yan Di ba? Siya, presidentiable siya. Administration pa. Ba't ka matatakot? Administration candidate. I have the machinery. I have the fund. May pondo naman talaga ang PDP laban what are we in power for? Di ba? Realidad yung sinasabi natin. Kaya, sa tingin ko, mga kababayan, sa tingin ko lang, mayroong pag-asa yung mga nagdanais na magkaroon ng pagsasama itong mga kandidato na sinasabi natin na matagal nang pinangangarap ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Kasi dami ko rin mga nakikita sa internet sa social media, talagang
Noon pa, pinagsasama na yung dalawa. Anong ibig sabihin niyan? Gusto nila magsama ang Duterte at saka mga Marcoses. Ngayon, kung magsama yung dalawa, patutupad yung kanilang mga naisin, marami na pong mga pinapalabas nila sa social media noon pa na nakukumbinsi na at maaaring nakumbinsi na. Di ba? Ngayon, kayong dito sa opposition, sige, sino ang magigibwi dyan? Gigibwi ba si yung kalaban, pag sinabi kong opposition, yung kalaban ng administrasyon, no? Magigibwi ba dyan si Lacson? Magigibwi ba dyan si Pacman? Magigibwi ba dyan si Isko Moreno? Magigibwi ba dyan si Leni Robredo? Yung mga binanggit ko pong apat, magigibwi ba yan? Sino ang magigibwi sa kanila para isa na lang ang tumakbo para sa kanila? At isa rin ang tumakbo para ka-vice presidente para sa kanilang apat. Magkakasundo-sundo kaya yan? Sa tingin ko, medyo may kahirapan. Pero, pwede. Ako, mas gusto ko magkasundo sila. Kaya nga, ipinapahayag natin ito na there's a great possibility na magsasama ang Duterte at mga Marcoses sa darating na 2022 eleksyon sa Mayo. Kaya atin sinasabi para magkasundo rin yung oposisyon. Hindi na sila magkakalat yung boto. Di ba? Ito. Paririnig ko po sa inyo sinabi ni Bato de la Rosa para maniwala kayo sa akin. Presidentiable po yan ng PDP laban. Tingnan natin. Si Senator Bongbong Marcos ay kakampi po namin. Hindi po namin siya kalaban. So lahat naman ay mapag-uusapan. Medyo may time pa naman tayo hanggang November 15. Pwede pa natin itong maayos pag-usapan ito. Kasi sayang rin kung pagkawatak-watak yung boto. You can just imagine. Meron ng Bongbong Marcos, meron pang Inday Sara, meron pang Rosa. So under one roof yan. Under one roof ni Pangulong Duterte ay baka ang mangyari dyan na maungusan pa kami ng ibang kandidato. Personally, the ideal situation is dapat iisa lang talaga. Tinanhonin nyo. Administration candidate, presidentiable, standard bearer yan ng PDP laban, ang nagsabi na hindi nila kalaban si Bongbong Marcos. Practical. Yung sa akin, yung sinasabi ko, there's a great possibility na magsama nga. Dapat pinindown na niya Di ba? Pero, pwede rin hindi magkasundo. Doon sa mga ayaw, mayroon pa kayong pag-asa. Pwede rin hindi magkasundo. Pero malaking pag-asa na magkakasundo doon sa mga gustong magkasundo ang mga Marcoses at saka mga Duterte. At magkaroon ng isang line-up lang na ilalaban sa mga sana maging united opposition. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Baka mayroon akong hindi na nabanggit na mga nakikinig sa atin. Pasensya na po sa ating mga nakikinig sa atin na hindi natin nabanggit. Dodong Alan, Afable Obrero po, inyo pong nakauban sa mga oras na ito at muli nagsasabi, stay at home, stay alert, and stay alive. Bye-bye, daghang salamat sa inyong tanan at God bless. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, maraming salamat po. Maraming salamat po. God bless.